ka nung ugang uutang. Nung bata siya, kaka-start niya pa lang sa career niya, real estate agent siya. Tapos, naging developer siya. Yung uutang ka, develop ka ng property. Mga ganun. Or ayusin mo yung property. Naging ganun siya? O yun nga, ganun ginawa niya. Tapos, nag-over-leverage siya, meaning, alam mo yun, parang ginawa mong collateral to para gumawa na naman ng bagong property, ganun. Kaya sabi niya, 20 siya, millionaire na agad siya. Multi-millionaire kasi, parang lineverage lang niya, tapos may maraming pumapasok ng cash flow. Kaso, okay naman daw. Sana siya, magaling siya sa ginagawa niya. Biglang, yung bangko na inuutangan niya, na-absorb, binili ng mas malaking bangko. Tapos, nakita nung bangko siyempre, nung na-absorb nila maliit ng bangko, tinignan nila yung mga accounts. Tapos nakita nila yung kanya, red flag, kasi over-leverage. Sabi nila, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganitong practice sa atin. Napaka-risky. Diba? Sinabihan siya na hindi pwedeng ganitong ginagawa mo. Bibigyan ka namin ng oras. I-close mo yung account mo. Kumbaga bayaran mo lahat. Bayaran mo na yan parang otherwise wala. Forfeited yung mo. Kasi in essence kami may-ari niyan eh. Diba? So bayaran mo na lang yan. Siyempre dahil hindi naman kaya, nag-file siya ng bankruptcy, nawala sa kanya lahat. Pa lang yan, kakakasal niya pa lang, tapos meron pa rin siyang bagong anak. Yung panganay niya. Ayun, dun siya nadala na hindi pala pwede yung parang binigay mo yung power sa ibang tao pag ginoon mo yung sarili mo sa utang. Diba? Binigay mo yung power sa ibang na makontrol yung buhay mo. Yun nga eh. Pero sana kung natapos yung isa, tapos medyo ingat ka. Normal na practice sa real estate yan eh. Saka isang magkapalitan ng Hindi yung madalas na turo sa mga mga real estate investing. Bayaran mo yung konti, tapos isang mo, tapos gawin mo pang down